Good morning dito sa Middle East. Good afternoon Philippines. Shout out pala sa sa lahat ng OFW. Good morning. Kumain kayo muna bago magtrabaho, guys. Kasi sobrang lamig ngayon. Dapat uminom ng luya. Hirap. Sobrang lamig. Tawag dito. Nasaan na kaya ngayon yung pag umangkon kong nalayas? May kasama daw yun. 3 ata yun sila, 4. Iwan? 3 yata, iwan? Kasi hindi yun lalayas pag wala ang kachat yun. May kachat yun ng gabi. Ito namang mama ko, pinabayaan lang. Basta lang mag-online. Stress na stress yung mama ko dahil dyan sa apo niyang pinalangga. Kasi dati binibibi. Dapat, sa mga may apo dyan, dapat kung nag-alaga kayo ng mga apo nyo, disiplinahin nyong mabuti. Huwag nyong bibibihin kung anong hinihingi binibigay. Kasi oras pag lumaki yan, hindi na yan namamansin sa inyo, hindi na kayo balingahin, matitigas na yung mga ulo, mga bungo. Dapat sa may mga anak dyan, or pinalagaan nyo sa mama nyo, sa mga lola o lolo, dapat disiplinahin, wag yung puro kalukuhan. Kasi pag puro lang cellphone, walang pasok sa utak. Pag nag-aral, hihinto na yan, hindi na yan mag-aral. Dahil din sa kachat, masira ang utak. Doon na lang nakapokus yan. Real talk pagkasalita. Real talk to. Dapat sa may mga anak dyan na iniwan sa mama, ang mga anak nyo, dapat disiplinahin, wag nang ibigay kung anong gusto. Kasi oras pag lumaki yan, hindi na yan nakikinig, matitigas na ang ulo. Kahit saan na yan magpunta, mga barkada, ganyan, ganito, ganyan. Dapat yung tamang disiplina. Kasi yung ibang mga bata dyan, hindi nakikinig, matigas ang ulo. Hanggang paglaki niyan. Kaya hindi po yan maganda. Kasi mga barkada yan, mag-usap-usap yan, lalayas yan, na yan, hindi namamansin sa lula, lulo. Oh. Kasi ganito, yung mama ko ang nag-alaga niyang pamangkin ko na yan, na matigas ang ulo. Yan, kahit balatan mo pa yan na buhay, hindi ang nakikinig. Dahil din yan sa pagdisiplina, dati na binibigli. Yun. Hindi yun dapat ang pagano na disiplina. Kahit kulatahin mo pa yan ng baliktaran, hindi yan nakikinig kasi malaki na, matigas na yung bungo. Yung mama ko nagpalaki niyan, yun ang nagpabinyag dahil yung ate ko ay lakwatsira din dati. Boyfriend lang din. O yan ang nagmana. Maliit pa yan sila. Ako yung nagsusuporta kasi yung ate ko, nagluluko din yan. Yung mga bata na yan, yung bata na yan, yung mama ko ang nagpalaki, pero yung ate ko hindi. Kaya yan, ate ko hindi yan niya subabayan yung anak niya, wala siyang ano. Sino bang yung mama ko. Ngayon, lumayas ng Huwebes ng gabi, alas 8:30, na dyan sa may barangay Gingkalaban, dyan sa Pilipinas. Yan. Hindi nakinig. Yan ang nangyari, tumakas. May mga kasama daw yan. Ayun. Hanggang kahapon hindi nagpakita yata, hindi ko alam hanggang ngayon Lunes. Hindi ko alam talaga. Nangyari, iyak na iyak yung ate ko. Hindi ko hanggang iyak ka, hindi ko kayo makadisiplina. Kasi yan ang gawain. Kung saan ang puno, nandyan yung bunga. May puti na lang yung buhok ko. Saan ako nagkaganyan? Saan ako nagloko sa sarili ko? Hindi ako pa nga ang sisirain ng mga marites dyan sa barangay Gingkalaban. Hindi ko kawain yan kung hindi kawain nila. Yan. Madaling salita, hindi ko po kawain yan. Hindi ko alam kung hindi lang kung nirip ba yun or pinatay. Wala akong alam dyan. Hindi ako mangialam sa mga problema nila dyan dahil tapos na ako dyan. Ako nagsusuporta yan. Dati pa hanggang ngayon, pero walay igbalos mga bagag naong. Tigas ang ulo. Walang kabangkaagan, di ka balong malimpyo, di ka balong luto, di ka balong laba, di ka balong manarbaho daw, magpa-housemaid. O asa, di ba kayo na kabangkaagang trabaho, hindi puro cellphone. Yung mga binibibing na dati, ayun. Kaya din yan sa mga
iyaan ko apuhan dati, may pinalangga, nagsuporta? Wala. Yung pinapalangga dati, mga pinsan ko, pinalangga sa lola ko, mga iyaan ko, nagsuporta yung mga pag-umang kong pinalangga? Wala. Kasi hindi din marunong tumingin ng loob yung mga pinsan ko. Kung sinong nag-ano nila dati. Hindi siya tumingin ng loob. Wala. Ako iba ako. May puso ako, pero iba din ako pag nagalit. Mas ako pang pinag-usapan dyan sa barangay ng Kalaban, pag ikaw ay nagkakamali ka, wala kang ginagawang masama. Ako, lagi akong binugbog dati ng mama ko, pero hindi ako nagtanim ng galit. Baliktaran. Dahil maliit pa yung mga kapatid ko, ako yung nagsusuporta, sinasabi na hindi daw. Dahil maliit pa sila, wala, hindi nila alam yun. Ilang taon ako nagtrabaho? 17. Pero, nasaan ang hustisya? Yung mga kapatid kong iba. Yung isa, nagloko kung anong hinihingi, binibigay ko. Kung saan? Sumama sa lalaki. Yung lalaki na yun, walang trabaho. Tamad. Tapos, nagpaana-ana. Sumama na. Hanggang nag-anak na ngayon na dalawa. Pagsasabihin ay makinig. Ako pa yung masama. Diba? May mga kachatay yung gabi na yun na magkita sila kung saan na ngayon. Okay lang kung hindi ni-rape or pinatay sila. Kasi wala akong damit tulad chinilas. Yan ang hindi ko alam. Kasi hindi ko nakikita. Nandito lang ako sa ibang bansa Balita nila. Sabi ko, hindi ako mangialam. Sabi ko, tama na. Sobra-sobra na yung suporta ko sa inyo. Pero wala kayong igbalos mga bagagnaw. Walay kaluoy ako. Matulog ako 2 oras, 3 oras dito sa ibang bansa. Pero sila sa Pilipinas, saan? Matitigas ang mga ulo. Mag-ano ka ng pera, hindi marunong din mag-budget. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Ako, anong mga problema sa Pilipinas? Ako tanan. Pero wala sila igbalos. Kahit na ikamatay ko dito, kahit maghila kong dugo diri sa Middle East, pero sila walang pakialam. Problema nila, solbarin nila. Sabi ko, hindi na ako mangingalam sa problema. Sinabi ko yun. Dahil tumatanda din ako. Lahat tayo tumatanda. Pero kailangan din natin maging ready. Kahit sabihin naman natin ready tayo, hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa mundo. Diba? Hindi rin tayo maging matamad. Kailangan din natin kumayod. Habang may lakas pa tayo, hindi tayo magpakatamad. Kasi hindi maganda yun. Ngayon sa akin, ayaw ko din nakahilata. Yung nga umuwi ako, bigla akong nakasakit dahil biglang nakapahinga. Hindi ko po yung gawin pag-uwi ng Pilipinas, makanak ko ng trabaho. Kasi sanay ako sa trabaho, hindi ako kagaya ng iba dyan na hindi sanay kahilata, nagpalaki sa giti. Ang bagong tuko dyan, mga tamad. Ewan ko, hindi lang pinatay ko, ni-rape o pinatay. Sinabi ko, wala na akong pakialam sa mga problema niyo dyan. Huwag niyo akong bigyan ng problema dahil ako ay malayo. Kung pwede lang tapusin ko buhay ko dito, pwede. Yung iba nga nang nag-abroad dyan, hindi na mamansin, feeling dato na. Pero hindi niya alam, mahirap din sila dati. Mas nauna pa sa akin nag-abroad, pero hindi na mamansin, feeling mayaman na. Napaka-uwi. Yun lang. Thank you for watching. God bless.